Hi, kamusta naman po kayong lahat? Marami ang nagtatanong sino ba yung nasa harap na nagra-rap. Kasi makabago ang dating pag iyong napakinggan, meron siyang ibig sabihin, mensahe na naglalaman ng mga pagbabago na nais ipabatid sa lahat ng mga tao. Pagsubok ay pagsubok lang kailangan pagdaanan, di ka dapat panghinaan dahil di yan kasagutan. Lakasan mo ang loob, lawakan ng pag-iisip, humakbang ng humakbang hanggang sa iyong maisip. Lahat ng mga harang kayang-kayang lampasan, kung iyong gugustuhin, tagumpay ay makakamtan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anong mang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anong mang pagsubok ay malalampasan. Lagi mong tatandaan na maswerte ka pa rin, marami ang higit sa'yo. Magulang ay di nakapiling, may mga nauulila at nangungulila sa pagmamahal at ang iba'y hindi na kinakaya. Dahil sa hirap ng sitwasyon, yung iba'y kinalimutan ng edukasyon. Hanggang kailan kaya pa ulit-ulit ito? Yung kasagutan sapat lang wala sa isip mo. Huwag kang matakot na magkamali, yan ay naitatama. Ang mahalagay nalaman mo, landas mo'y nasa tama. Bagong pag-asa, bagong simula, sa uno aasenso, tara na't sumama ka. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anong mang pagsubok ay malalampasan. Tara na, halika na't sumama, mag-iisa tungo sa bagong pag-asa. Kapit kamay, walang iwanan, anong mang pagsubok ay malalampasan. Sadyang ganyan ang buhay, sa'yo nakasalalay. Kung ano ang pipiliin mo, landas na tatahakin. Panghuwakan mo lang ang mga pangarap
Puti ang iyong tagumpay, pigilan ang kain ng mundo. Wala pa rin kapantayang urong. Iba't iba pananaw ng tao, meron positibo, meron negatibo. Pero sa uno, dapat progresibo. Ganyan sabaw, buhay dito sa mundo. Utak mayaman, ang utak mahirap. Ano ba ang gusto mo sa iyong hinaharap ng daan mo? Pag may tinanim, sigurado may aanihin. Uno, upang hindi matinag, kumbaga sa araw kami ang sinag. Paghihirap ng sambayanan, ito na ang uno, ang inyong sandigan. Ito na ang kapalaran mo, payaman ka sa negosyo. Sa lahat ng mga miyembro, ako'y saludo. Salamat sa tulong, ariba ka ulo. Tuparin ang iyong pangarap at kasabay mong abutin ang iyong tagumpay. Pigilan ang kain ng mundo. Wala pa rin kapantayang urong. Tuparin ang iyong pangarap at kasabay mong abutin ang iyong tagumpay. Pigilan ang kain ng mundo. Wala pa rin kapantayang urong. Okay, good morning mga kauno. Grabe, Holy Week na po. Ito ay linggo ng ating pananampalataya, pagninilay-nilay sa ating mga buhay. Ang bibigyan natin ng higit na malalim na pagsusuri ang ating pananampalataya. Kasi bumalik tayo sa square one. Akala natin patapos na, kalayaan na, suddenly mas mahigpit. Yung imagine mo, for the longest time, ngayon ko na naman ulit na experience yung tinatawag na curfew. Yung last experience ko ng curfew, bata pa kami. Panahon pa ng martial law ni Pangulong Marcos Tapos ngayon ulit. Grabe. Alas 6 pa lang ng gabi, kagabi ang linis na nung kalsada. Wala nang naglalakad. Tapos yung mobile, yung barangay, tapos may mga kasamang sundalo, parang war zone Parang parang pelikula ng zombie. Ang mga tao naka-lockdown. Grabe. Talagang this is a very crucial time sa ating kasaysayan. Punong-puno ng uncertainties. Kaya lang there is one thing that is very certain. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa hamon ng buhay. In other words, habang nabubuhay tayo, tuloy lang ang laban. Kinakailangan tayo ang mag-a-adjust sa sitwasyon. We really have, ito na nga yung mga madalas kong sinasabi na kailangan palagi tayong handa. Ngayon, mas lalo tayo magpursige kasi hindi natin akalain na mauulit na naman, parang bumalik tayo ulit sa zero, no? And very unfortunate doon sa mga nagtatrabaho na hinto na naman yung economic activities. Very unprecedented yung surge itong pandemic na to. Grabe talaga. Kaya very timely na sa bagay, this could be yung talagang pamamaraan ng pagkakataon na tinapat sa Holy Week para higit tayong yung lumalim ang ating pagsusuri sa usapin ng buhay at pananampalataya. The more na talagang ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Talagang dito ngayon nasukat na walang higit na makapangyarihan kundi ang ating Panginoon.
sa pagninilay natin, dapat yung sa bawat gagawin natin ay talagang nakatuon para sa ikalulugod niya. Kasi lahat na ng mga pinakamatalinong tao yata sa buong mundo nagtulong-tulong na para sugpuin itong pandemya. Unfortunately, imbis na huminto, lalong lumalala Isa yan sa mga indikasyon na talagang walang makakahigit sa kapangyarihan ng Panginoon. All we have to do is to be humble. Let's take away our pride. Talagang we have to go back to the basics of things. Loving God, loving our family, loving ourselves. At yun naman talagang totoong mensahe ng buhay, pag-ibig. The more na talagang tayo, yung huwag nating tingnan ang kahinaan ng pagkakataon. Kundi mag-focus tayo sa ating mga sarili. Paano tayo makakatulong sa ganitong sitwasyon na nangyayari sa atin? Talagang inuuga yung ating pagkatao. Inuuga yung ating paniniwala, inuuga yung ating pananampalataya. Kaya nga, the more na we have to stay strong with our faith, keep on praying. O saan ba't matatapos din itong lahat-lahat na to, na in the future, paglingon natin, mapapangiti tayo sa mga pangyayari na bagamat anumang pagmahirap, gaano man katindi ang mga pagsubok, kung tayo palaging naniniwala sa Panginoon, walang imposible. So, magbabatian muna tayo. Ay, grabe. Nandito si Mark, Season. Yung mga iba, hindi ko na napansin. Ang layo na. Angie Cañete, Bebelin Barameda, Demily Padayaw, Angel Valenzuela, Elma Darisan, Melvin Cuyno, Catalina Liberato, Lorely de la Cruz, Obal, Istanbul, Turkey, Rosie Agyadan, Mark Pulmano. Hi Mark, kamusta? Okay lang naman. Talagang lockdown again, Mark. Marbillesa Sarno, Jubail Villaflor, Lalaine Abaha, Virginia Martinez, Ana M. Rotone, Nestor Abestado, Giovanni Losaria, Isulan, Sultan Kudarat. Oy, Mark Pulmano, Hits International. Ay, grabe. Saka Saviors, 4x4. Oy, watching here sa Hong Kong. Hindi ko nabasa. Helda Kisto. Oy, nandiyan ka rin. Vincent Ganitro. Downline ko yan. Oy, si Jans Matalubos ng Cebu. Si Michelle Moreno, Maricor Leonard, naputol. Den Marquez. Uy, may from Israel. Uy, tulungan mo kami. Ipagdasal mo ang Pilipinas. Rosie Agyadan, Tersa Sahilan. Ito si Ana Rotone. Ito, napakasipag ito. Top earner to sa Hong Kong. Si Grace Brigole ng Dubai. Jeffrey Resurrection. Nene Grace. Zen Baldubino. TMC. Uno Premier Hong Kong. Si Rain. Mary Joy Lusanta. Maurice. Oy, si May Daños. Nandiyan. Si Lynn. Rhea Larido. Uy, Southern Laita. Maasin. Dolores Ramos. Uy, sino na naman yun yung nalalagpasan ko yung Hong Kong. Yun, si May Falcon ng Hong Kong. Natalie Jurado, Team Perseverance. Hazel Suyat, Sultan Kudarat. Roda Berzuela, SOS. Michelle De Guzman, Brian Morido, Rosalia Limpiada. Uy, Marinduque pa siya. Narisa Mira, Gladys Laguerta, Salvi Apable, Shirley Sumalinog, Project 1.8, oy, Butuan City. Lay Princess Mateo, yun, Hong Kong. Kim Delica,
Muhammad from Jeddah, Saudi. Uy, sino yung taga Paranaque? Roswelin Castuera. Uy, binabati niya si Paul Chong, UBC owner ng Hong Kong. Michelle, Jonathan Garing, Pamilar Arlax, Bukidnon, J5 Bisnar. Good morning din sa'yo. Sonia Villalino from Cavite. Oy, si Audrey Dagan. Kamusta? Jonah Pupa. Uy, nandiyan ka na naman. Si Gina. Laquiores. Vicenta Radana. SBP Champions. Kevin Delicat. Tessie Halandoni. Team Alakdan ba yun? Morales Gina. Regina Flora, Ria Larido. Oy, ito si Landayaw Rosie. Masipag ito. Oy, downline ka pala ni Chun Lagahit. Luchi Orolio from Hong Kong. Oy, sino yon? Team Isa from Kuwait. Matet from Kuwait din. Renisa Bernaldez. Michelle Blanco. J5 Bisnar. Oy, downline ni G Kwok. Ernesto Rasay, La Union, uy, Toto Keman, uy, New Zealand, grabe ha, Ella Palomares, Reggie Sanchez, uy, watching from Philippine Army, uy, may sundalo tayo dito, Annalyn Cancino, Maria Lisa Bayotas from Calamba, Shirley Bregole from Davao, NJ Ronquillo, Mary Grace Pariolan, Alfred Paner, AOS, grupo ni Pearly, Donna Magdasok, Filipina Bunda, oy, member ako dyan, saan ka member? Salvi Apable, Sainon Bumatay, George Barrera, oy, watching from Voltage Alabang, Ronald Pabrigal. Ang dami ng isa ngayon ha, Dasma Cavite. Leon Masalta, Antipolo, Wendell Ergela. Oy, Charis, Alex Diamond. Grabe ha, downline ko yan. Lovely Torres, Jason Calaton, Fernando Fernandez, Lovely Torres, Beeline Program kay Beo. Natalie Jurado, Maylene, Hong Kong, oy, Angie Cañete, Marga Buhian, Jocelyn Abrillo, Voltage din, maraming Voltage ngayon ha. Tsaka Isa, uy, may Isa Saudi Arabia. Ang lupit ng grupo Muchun Lagahit. Tersa Sahilan, Frederick Galin, Aproniano Ramilo Cruz, uy, Bulacan. Si Api Vidal, Lipas City. Ronald Pabrigal, napakarami ng mga Isa ngayon ha. Congratulations ha. Maria Rubina Bonocan, oy, Renalyn Montesa from Hong Kong. Oy, Jason Calaton, say shout out po sa grupo ko, SBP Champion. Grabe. Nandiyan dyan ang apply, grand apply nyo. Gregs Abrea, good morning din. Genesis Tayanes. Ano ba 6.7 solution, Misamis Oriental, Rubilin Fernandez, Mimi Martisano, Frederick Galin. Uy, from Romblon pala siya. Julie Patay, uy, ng Unbeatables Dubai. Joan Duran. Uy, si Vincent, Lori P. Ganintro. Uy, Team Royal, sino yun? Si ano ba yan? Aladdin Monet? Vicenta Radana ng Oman. Uy, may Jeprox na naman na nakikinig from Oman. Glenn Pajardo. Uy, from Brunei, SBP, grupo mo to, Jason. Rico Bongalos. Penilin Raimundo. Uy, thank you daw, sabi, apply nila si Jason Calaton.
Andrada Kirstin, oy, Rambo, Team Hong Kong. Ronaldin Ranyon, Libet Bacuerpo, Baybay City, Leyte. Edralin, Tumaneng Maborang. Uy, downline ka ba ni Mark Pulmano? Uy, may isa pang Hong Kong. May magdiwang ng bilis. Jolly Mahuinay, Lerma Sagid, Paul Caseñas. Uy, fast track 4x15 ba yan? Uy, sino yung bumati? Uy, si Renalyn, Rambo to Rambo Hong Kong. Uy, si Edna de la Cruz Amarille. Uy, asawa ko yun. Pati siya, bumabati. Tricia Lover, Russell Talingting, Marlon, ROS System. O, sabi ko na nga ba, si Aladdin Monet yun Oy, baka hindi mo pa nalabahan yung mo yung magic carpet mo, hindi nalilipad yan. Aladdin. Regan Almarel, Tycoons International, Batistis, ano ba Frederick Dalin. Guwapito daw yung upline niya, si Sir Alvin. Eileen de la Cruz, Voltage Alabang, watching from Sukat, Muntinlupa. Uy, si Sarsa Gabuyaw. Salvacion Puaso, Branjo Mendez. Good afternoon. Oy, downline siya ni Jay Escobar. Lovely Torres, SOS. Libet Bacuerpo. Mary May Gabaton, Occidental Mindoro. Aisa Bustillos. Oy, hello Sir Abdul Mateo, Villanueva, Golden Lions Team. Tomaneng, Maborang. Okay, aral tayo. Ano tayo ngayon? Ano ba ngayon? Martes. O nga pala, no? Bagong linggo na pala ngayon. Akala ko Webes. Nalilito na rin ako. Ha? Ano tayo ngayon? One mind, one heart, one goal. Oh, grabe. Ano tayo ngayon? Sustaining the growth of your network. Part 3 tayo ng ngayon, ng one mind. Kailangan kasi talaga ma-sustain natin yung grupo natin, mapalaki tayo talaga. Given the so many challenges, wala ka talagang choice kundi talaga magparami, magpalaki ng grupo. Sabi nga sa inyo, ang mindset, earn and save, earn big and save. Kasi sa sa mga pangyayaring nagaganap, talagang iba pag meron kang pag liquid ka, pag sinabing liquid, meron kang cash on hand. Grabe ang sitwasyon. Kaya tayo, focus. Imbis na kung saan natin dalhin yung ating mga isipan, mamroblema sa hindi naman dapat problemahin dahil ang problema tayo naman talaga. So, yung mga bagay na hindi natin kontrolado, wag na nating pakialaman. Kasi ang pagbabago ng kapaligiran, nakadepende yan kung paano natin babaguhin ang ating mga sarili. So, we really have to cope up with the challenges. Palakasin natin yung mga sarili natin. Talagang maging malinaw para sa atin, lalo na sa panahon ngayon, yung tunay na usapin ng buhay. Na bakit ba talaga tayo nabubuhay? Bakit ba tayo sumusuong sa mga ganitong pagsubok? Paano ba natin tatanggapin? Paano natin yayakapin ang sitwasyon? Paano ba tayo mag-a-adjust? Kasi talagang talagang from the mind you feel, you act. Talagang one mind, one heart, one goal. Kailangan one mind, isa lang yung isipan mo. Ano ba dapat ang nakalagay sa isip mo ngayon? Kasi kung ano man ang nakalagay sa isip mo, yan ang magdidikta ng nararamdaman mo. At kung ano man ang nararamdaman mo, yan ang magdidikta ng galaw mo. At pag ikaw ang gumalaw, dapat ang resulta ng paggalaw mo, yung laman ng isip mo. Kaya lang ang tanong, ano ba yung laman ng isip mo? Baka mamaya ang laman yan, puro problema. Pag nilagyan mo yan ng puro problema, wala ang resulta mo, problema pa rin. Kaya kinakailangan
ang ilalagay natin sa isip natin yung mga buhay na gusto natin, even confronted by these challenges. Ano ba yung buhay na gusto natin na marating? Ano ba yung pangarap nating buhay? Ano ba yung gusto nating patunayan sa mga sarili natin? Na yan ang pangahawakan natin at panindigan natin. Lalo na yung usapin ng pangarap, hindi hadlang kung ano man ang nangyayari ngayon. Kumbaga yan yung pampalasa ng ating tagumpay. Kailangan malagpasan natin yan. Hindi pwede yan ang haharang para tayo ay magtagumpay sa buhay. Kaya nga sa panahon ngayon, mas maging malinaw dapat sa ating mga sarili, sa ating isipan, ano ba talaga yung pinaglalaban natin sa buhay? Ano ba yung gusto nating patunayan? Ano yung gusto nating mangyari? Kasi nagigipit tayo ng panahon eh. Okay lang, gipitin ng panahon. Kung alam mo, kung malapit ka na dun sa gusto mong mangyari. Kaysa nagigipit ka ng panahon na hindi mo naman alam kung paano ka mag-cope up sa sitwasyon. Kasi bakit? Wala kang tina-target na gusto mong ma-achieve. Kaya nga napakaswerte na mulit-muli sa kaka-attend mo ng training, nire-reinforce sa isip mo yung mga positibong bagay na kahit may mga pagsubok, nakatuon pa rin yung pansin mo para matupad yung gusto mong mangyari. Kasi sa usapin ng tagumpay, maraming distractions yan along the way. Kaya nga, given na meron ka ng paraan. May nagtuturo. At palagay ko, meron kang pangarap. O ano na lang kinakailangan? Yung tibay ng isipan, tibay ng dibdib, na talagang hindi ka bibitaw sa pinaglalaban mo. Yun ang dapat na maging malinaw sa buhay natin. Yun ang maging malinaw na yun ang talagang pinaglalaban natin. Kasi ang labanan na ngayon talagang kumbaga sa basketball, git-gitan eh. Malakas yung pressure. Naalala ko nga yan eh, yung coach namin sa basketball. Dapat sabi, di ba, yung coach, siya yung magtuturo ng gusto. Alam mo ba, siya yung coach na pati pag-inom ng alak, naituro sa amin eh. Meron kaming one session na talagang pantay-pantay yung tagay. Lahat umiinom mo, kahit hindi ka umiinom, paiinumin ka talaga eh. Nagtaka nga ako, bakit ganito yung ginagawa? Only to realize na sabi niya, nung nahimasmasan na kami kinabukasan, sinabi niya sa amin ano yung dahilan bakit pinainom niya kami. So, ang sabi niya, yung pakiramdam ng lasing at pakiramdam ng player during crucial games, pareho yan. Lalo na yung championship na maraming tao ang nanonood, ganun din daw ang pakiramdam ng isang taong lasing. Kaya nga, prepare niya kami sa ganung sitwasyon. Kasi sabi niya, in the most crucial moments, diyan mo masusukat kung sino yung totoong mananalo. At kung sino man yung mga mananalo, siya yung tao na may kapasidad na kaya niyang kontrolin ang kanyang isipan. Hindi siya nadadala sa pressure. Ngayon, kumbaga sa basketball, sa sitwasyon natin ngayon, it's pressure time. Tama? Kasi ang daming bumabagabag sa isip natin. O kayong mga nasa abroad, bukod sa trabaho nyo, bukod sa pandemya, nasa isipan nyo pa ngayon yung mga naiwan nyo dito sa Pilipinas. Na almost the entire country naka-lockdown. Nasa ECQ tayo. Tama? Yung alalahanin lang na hindi mo alam kung ano nangyayari sa mahal mo sa buhay. Malaking ano na yan, malaking palaisipan na sa atin ngayon yan. May threat pa nga yan, malay mo. Hindi natin alam. Yung mga nawalan ng trabaho, yung mga kumpanyang nagsara ngayon. Siyempre, palaisipan sa iyo yan kung magbubukas ba, papa. Yung mga walang ipon, ngayon lockdown. Tama? Yung hindi ka makalabas ng bahay. Okay lang, makalabas ng bahay, may perang pambili sa palengke. Ang problema, pati palengke, limitado yung pagbubukas.
limitado na yung pagbubukas, wala ka pang pambili. Naku, napakahirap niyan. Paano kung meron ka pang baby? Paano kung ikaw lang ang breadwinner? Di ba grabing pressure yan? Kaya yan yung mga bagay na talagang susukat ng iyong kakayanan. Paano mo kokontrolin ang sarili mo? Baka mamaya yung mga bagay-bagay hindi na dumaan sa isip. Kasi nga dapat isip, damdamin, kilos. Baka hindi masalo ng isipan, bumaba kagad sa damdamin. Hindi ito yung panahon na mag-iimo-imo tayo. Sa sitwasyon na nangyayari, ay bawal ang imo-imo dito ngayon. Kailangan maging matatag ang emosyon mo. Paano tatatag ang emosyon mo? Dapat maging malinaw sa isipan mo yung mga bagay na pinaglalaban mo. The more that we have to hang on, the more na bibigyan natin ng saysay yung buhay natin. Bibigyan natin ang halaga ng oras, ang halaga ng efforts natin. Kaya kinakailangan, we have to stay focused. If you want to win the game, focus on the game. Hindi pwedeng kung ano-anong pinag-aasikaso natin. Kasi talagang gagambalain ang lakas ng pressure, gagambalain yung isipan natin. Kaya ang gagawin natin, mga kasama, talagang aralin natin, make sure na sa pamamagitan ng kikita tayo, we can survive at eventually makabuo tayo ng grupo para kahit papano masustain natin yung standard of living na gusto nating ma-achieve in life. Wag tayong padadala sa sitwasyon. Dapat we have to control the situation. Hindi pwede yung sitwasyon na mag-control sa atin. Kaya kailangan, again, maging malinaw ang isipan natin all the time. Do not succumb to pressures. Ngayon, paano ba ang gagawin natin? Lalo na yung mga may grupo na paano mo masusustain? Paano mo higit na mapapalaki yung grupo mo? Kasi napaka-importante niyan. Napakahalaga na dapat mas maging matatag tayo sa panahon ngayon. Grabe. Nakakatuwa. Kumbaga sa labanan, ang tinding laban ito. Ay, teka, mali yata yung napindot ko Teka, saglit Boy! Teka lang Bakit ako napunta dito? Yan. Yan ang topic natin, sustaining the growth of your network. Kaya again, kasi next month, April, kailangan panibagong cut-off period yan, labanan na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, yung first quarter, talagang sige, create new lines, create new group. Kaya invite. Kung ikaw naka-momentum nung first quarter, so ready ka na lumaban sa susunod na cut-off starting April. April to March ang susunod na cut-off So anong gagawin mo to sustain the growth or the momentum ng network mo? Bakit ayaw? Boy. Ayaw lumipat. Ayaw umandar.
I-monitor mo nga dun sa cellphone mo. Ayan. Step 1, be the pillar of your organization. Be independent, maintain cooperation with others. So ngayon, di syempre, may grupo ka na. Pag sinabing be the pillar, dapat maramdaman ng buong grupo mo na ikaw yung leader nila. Pag sinabing pillar, haligi. Ha? Kaya nga by this time, unti-unti, magkakaroon ka ng mga sariling activities for your group. Hindi ka na yung dapat palaas sa kay upline. Tandaan mo, ang tinatrabaho mo dito, pangarap mo. Hindi pwedeng hindi pwedeng palagi ka na lang nag-aantay kung kailan available si upline. Pero hindi nangangahulugan magbe-break away ka. Ang punto dito, you have to maintain cooperation, yung talagang hindi ka babaklas sa main group mo, sa mother group mo. Although meron kang sariling activities for your own group. Kailangan, kasi dyan na matitest yung leadership mo. Kasi hindi pwedeng yung mga downlines mo ang palaging tinitignan na upline or leader, yung pinaka-grand upline. Kailangan ang focus ng leadership dapat sa iyo nakikita para mag-gain mo yung respeto ng buong grupo mo. Kaya unti-unti, meron kang mga independent schedules for your own group. Meron kang sariling uso for your group. Kaya nga kabisaduhin nyo, pati yung mga yung FSO. Kahit papano, kabisado mo yung mga products para may sarili kang FSO training for your group. Meron kang TOPS training for your group. Meron kang One Mind training. Yung mga trainings dito sa Uno Live. Kaya nga napakaswerte nga natin kasi ang mga trainings well provided for. Pero not all the time, iaasa mo lang sa Uno Live. Dapat may sarili kang timetable na kung saan yung mga trainings, pag nag-schedule ka for your group, ikaw na nagbabagsak para nakikita nila na tunay nga na ikaw yung haligi. Kasi pwede mong i-interpret yung mga sinasabi namin, lalo na kung matagal ka na nag-a-attend. By in your own words, kaya mong ipaliwanag kung ano man yung mga natutunan mo dito sa mga trainings. Ngayon kasi pag ginagawa mo na yan, at least yung attention ng mga tao mo, yung respeto napupunta sa'yo. Kasi sa pag-network, tandaan mo, or in anything, hindi pwedeng i-impose ang leadership. Ang leadership, it is something to be earned. Yung tiwala ng mga tao mo sa'yo, it is something to be earned. Hindi mo pwedeng sabihin, respeto nyo ako yung upline nyo, ako leader nyo. No. Kusang ibibigay yan ng mga tao mo kung ikaw ay karapat dapat. Kaya nga yun ang sinasabi, unti-unti iparamdam mo na ikaw nga ang haligi ng iyong buong grupo. Tapos tatandaan mo to kasi may mga tao kasi ang bilis magparami. Kaya lang talagang pag tinamaan ng attrition, nagko-collapse din. Yung iba naiinip. Ang resulta kasi dito, hindi mo papipredict pag nagne-network ka. Kaya kinakailangan, ihanda mo. Kasi in life's journey, always remember that obstacles are unavoidable. But keep on forging ahead. O katulad nitong itong sitwasyon natin ngayon, pandemic, obstacle yan. Lalo na kung nakasanayan mo yung traditional networking face-to-face. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-adjust sa online, obstacle ngayon yan. Hindi maiiwasan mo ba? Hindi, kasi yan ang sitwasyon ngayon. Kaya kinakailangan mag-adapt ka sa sitwasyon. Hindi pwedeng magiging hadlang yung mga pangyayari para bumitaw ka sa mga pangarap mo. Kasi may mga pagkakataon nga, di ba? May mga taong negative sa buhay mo na pag nalaman nila, nag-uuno ka, nagne-networking ka, sila'y magiging hadlang. Kadalasan pa naman yung mga humahadlang ay mga taong malapit sa buhay mo. Asawa mo, mga anak mo, boyfriend mo, girlfriend mo, magulang mo. Kaya lang, syempre, ikaw ang nakita at ang pinag-uusapan dito, sarili mong buhay.
Kaya huwag ka magpapa-apekto sa mga taong magne-negative sa'yo. Bakit? Buhay mo yan. Kaya nga yun yung sinasabi ko, na kaya ka gagalaw kasi meron kang nakikita sa isipan mo na pinaglalaban mo. Laban mo yan, hindi yan laban nila. Kaya ikaw na ang nakakakita ng resultang gusto mo, hindi nila nakikita. In other words, magkaiba kayo ng perspective, magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng nakikita. Kaya hindi pwedeng magpa-impluwensya ka sa kanila kasi magkaiba kayo ng tinitingnan eh. Tama? Kaya tuloy-tuloy ka lang. Yan yung madalas na maririnig mo sa mga uplines mo. Sinasabi, tuloy ka lang. Kahit anong hirap, tuloy ka lang. Ha? Kasi yung journey nga, yung paglalakbay eh. Oh, hanggat hindi ka nakakarating sa gusto mong puntahan, huwag kang titigil. Basta tama yung dinadaanan mo, tuloy ka lang. Pasasaan ba't makakarating ka sa pupuntahan mo? Kaya napaka-importante, again, kaya kailangan alam mo yung resultang gusto mong ma-achieve. Para along the journey, hindi ka panghihinaan ng loob. Like for example, pupunta ka ng Baguio. Bago ka umalis ng bahay, alamin mo muna kung saan ka pupunta. Kung talagang desidido ka na marating ang Baguio, kahit anong mangyari along the way, tutuloy ka. Tama? So yun yung importante. Kung gusto mo talaga siyang marating, tuloy ka, huwag kang hihinto. Nasiraan yung bus, lipat ka ng ibang bus. Nasiraan yung sasakyan mo, parada mo muna sa isang gas station, tuloy ka lang din. Basta ang importante basta ang mahalaga sa'yo, napaka-importante yung pupuntahan mo. At sa totoo naman talaga, napakahalaga ng pupuntahan mo. Bakit? Pangarap yan eh. Pagbabago ng buhay yan eh. Pag-asenso yung pinaglalaban mo. Kaya you have to be very, very clear doon sa sinasabi ko ang resultang gusto mo. Para kahit anong hadlang, hindi mo sila iindahin kasi nga mas nakatingin ka sa resulta. May grupo ka na. Be prepared for distributors who will quit. Kasi huwag kang umasa na lahat ng napasali mo, mag-i-stay yan. Baka nga may tinatawag na drop zero rule. Kung gusto mong may matirang 2, magpasali ka ng 20. Kung gusto mong may matirang 10, magpasali ka ng 100. Kasi whether you like it or not, hindi lahat magtutuloy. Hindi lahat nakita yung nakita mo. Hindi lahat malinaw sa kanila ang dahilan bakit sumali sila sa uno. Kaya napaka-importante, pag leader ka, ikaw yung upline, make sure na maliwanag pa sa sikat ng araw yung resultang pinaglalaban mo. Kaya no matter what, para hindi ka maapektuhan ng mga nagkukwit, dapat direct ka ng direct. Pasali ka ng pasali. Hindi yung 2 lang, naging literal ka na 2 lang pinasali mo, tinutukan mo, nagquit ang isa, quit ka na rin. Bakit? Imagine mo, back to zero ka na naman, isa na lang natira, panghihinaan ka ng loob. Basta ang importante, sa law of attrition, kasama yan. Kaya nga sa ibang bansa, may 4 na seasons. Winter, spring, summer, or fall. Meron talagang panahon ng taglagas. Kahit naman dito sa Pilipinas, may taglagas di ba? May mga panahon na yung mga puno, walang dahon. Ang classic example niyan, mga nara. Alam ko yung mga ganitong panahon, towards summer, ang nara, kala mo patay na puno. Bakit? Kahit isang dahon, wala. Pero after that season, kung gaano kadami yung nawalang dahon, sa muling pagsibol, mas marami pang dahon ang muling lalabas, sisibol ulit. So ganun din dito. Kaya kinakailangan direct ka ng direct. Para kung meron namang nagkukwit along the journey, hindi mo mararamdaman
Kaya pag may nag-quit, wag mong awayin. Tandaan mo, wag mong awayin. Baka kaya huminto lang yan, may mga factors. Pero time will come, kung para sa kanya talaga to, babalik at babalik yan. It happened to me. During the first time na nag-network ako. During that time, kasi ang upline ko, yung misis ko eh. So kaya siya sumali because of me. Sumali siya kasi nakita niya na ang networking para sa akin. Kasi sabi ng speaker, pag marami kang kakilala, may bagay sa iyo to eh. During that time barangay chairman ako, marami talaga akong kaibigan. Ngayon, dahil naging busy ako after 3 months, grabe ang nagtitrain pa sa amin noon. Yung the legend himself, the late Jun Quintanar. Grabe, wala akong natutunan in 3 months. Tumigil ako. Buti na lang yung pinaka-upline ko, within the period of 1 year na inactive ako, hindi siya tumigil sa kaka-update sa akin. Hindi ako ang ina-update niya, yung wife ko. Palagi niyang tinatawagan, palagi siyang nagkukwento kung ano na nangyari, only to find out that after a year, may mga sasakyan na yung mga uplines to. Tapos dumating na yung tamang panahon para sa akin. Kaya out of the blue, sinabi ko sa wife ko, balik tayo sa pagne-network. Kung alam mo kung yung upline ko hindi nagtiyaga na mag-update, naku, wala tayong session ngayon na ganito. Buti na lang napakasipag nung upline ko. Kaya pag may mga downlines ka na magkukwit, wag na wag mong aawayin. Instead, continue yung communication. Kahit inactive na sila, kung may mga post, may mga activities, let them be informed. Padalan mo sila anyway. Pindot lang naman yan ng pindot eh. Pag may mga activities, padalan mo lang sila ng mga post. Kung ano man ang nangyayari sa uno, ano nangyayari sa grupo mo, i-post mo lang, itatag mo lang sila ng itatag. Kasi lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng tao may kanya-kanyang panahon. Pag hindi mo brinek yung communication, magtatagpo din ang panahon nyo pareho. Kaya wag mong damdamin pag may nagkukwit, kasama sa laro yan, kasama sa pagne-network yan. So para hindi ka totally maapektuhan, talagang direct ka ng direct. Magdagdag ka palagi ng tao. Huwag kang umasa sa mga invites ng mga downlines mo. Dapat by yourself may sarili kang ini-invite. Kasi yung mga ini-invite mo, di itulong mo sa mga downlines mo. Hindi pwedeng yung downline mo tumutulong sa iyo. Dapat ikaw ang tumutulong sa mga downlines mo. Kaya never stop inviting people para in any event, hindi mo ramdam na nagkaka-attrition ka na pala. Tapos yan, napaka-importante niyan. Pag may grupo ka na, lead your groups in all activities, trainings, rallies. Napaka-importante nitong huli, by invitation or force. Kinakailangan pag may mga major activities, katulad ng mga training convention, sales rallies, anniversaries, basta company sponsored, priority mo yan. Puwersahin mo yung mga tao mo na mag-attend. Ito, yung Uno Live. Naku, masipag ka lang magpa-attend ng mga downlines mo dito sa mga trainings na to. Maniwala ka, dadating ang araw ang mga grupo mo very independent. Kaya lang, pag nagpa-attend ka, see to it, o lead your group, dapat nandiyan ka rin. Dapat nakikita nila yung pangalan mo. Kasi napapansin ko, pag nagmo-monitor ako dito, yung mga pinakamaraming attendees dito sa Uno Live, sila yung mga grupo na yung mga uplines nandito rin. Kaya leadership by example. Kasi pag nag-meeting after meeting kayo, like for example, after this training, pareho kayo nung narinig, nag-ma'am kayo. O at least, meron kayong common na pinag-uusapan batay dun sa narinig nyo sa mga tinuturo namin. And eventually, di ba, ikaw na rin ang magtuturo sa kanila eh.
para hindi ka na mahirapan. Kinakailangan, syempre, pag pareho kayo ng tinitignan, mas madali kayong magkaintindihan. Like for example, itong ano na to, itong baso na to, ano pang pagtatalunan natin kung pare-pareho tayo nakatingin dito sa baso? So isa lang ang masasabi natin, ito, ano ba to, aluminum o stainless, ewan ko kung ano material ito. So, maano siya, tall. So ang description natin dito, pare-pareho, bakit? Pare-pareho nakatingin tayo dito sa object na to eh. The same thing, pag nag-attend kayo as a group in a particular training, so madali na kayong magkaintindihan kasi pareho kayo nang nakita, pareho kayo nang narinig. Kaya kinakailangan yung mga tao mo, persahin mo mag-attend, i-force mo talaga sila. Kasi time will come that they will realize at pasasalamatan kanila, upline, thank you, pinilit mo akong mag-attend. Kasi unang-una, kung nag-a-attend ka talaga ng mga trainings, alam mo naman ang value ng training. Alam mo naman na marami kang matututunan. Kasi yung mga upline na hindi nila mapersa yung mga tao nila na mag-attend ng trainings, ng rallies, sila yung mga uplines na hindi rin nag-a-attend. Pero kung ikaw talagang regularly and religiously nag-a-attend ka ng training, alam mo na makakatulong sa tao mo yung mga trainings. Kaya kaya mo silang pwersahin na mag-attend. Kaya pag pinwersa mo at nakasanayan nila ang pag-attend ng training, maniwala ka, ang grupo na makikreate mo, matitibay na grupo. At yung kultura na magiging kasanayan ng grupo mo, talagang nakaangkurahe sa training. Pag ang grupo mo well-trained, maniwala ka, time will come, kakaway ka na lang sa grupo mo. Bakit? Gumagalaw na yan ng pusa. Kahit hindi mo i-monitor o i-follow up. Kaya, sirisohin mo, talagang persahin mo na ang mga downlines mo mag-attend ng trainings. Na hindi yan para sa iyo. Indirectly makikinabang ka, but ang direct beneficiary, pag nakasanayan nila ang pag-attend ng training, sila rin ang makikinabang. Eto, kaya watch out sa mga downlines mo na ganito. Distributors who do not attend meetings and at the same time claim they are active, which the fastest. Magkakaroon ka ng mga downlines na ganyan. Upline, kahit anong mangyari, hindi ako magkukwit. Upline, answered prayer. Kung ano-ano yung mga litanya ang sinasabi sa iyo. Pero kahit ni minsan, hindi mo naman nakikitang nag-a-attend ng training, ay, naku, maniwala ka, yan ang unang mawawala. Kaya pansinin mo, lahat ng mga leaders ngayon, yung mga matitibay na leader, yung talagang kumikita ng malaki, yan yung mga tao na talagang babad na babad sa trainings yan. Naalala ko nga yan, si Ray Potestad, Ray Potestad na yan. Kahit top earner, nandiyan yan sa loob. Umuupo yan, nakikinig ng training. Lalo na nung nag-uumpisa pa ako sa uno, nakikita ko yan, si Jay Escobar. Napakatibay dyan. Ang laking tao dyan. Pero yung office pa dati noon sa ADB, maliit lang yun. Siguro ang capacity noon, mga 30. 30 upuan lang. Grabe. Every time na mag-a-attend ako ng training, nakikita ko palagi yan si Jay Escobar. Nandoon sa pinakaunahan. Ang sipag araw-araw, nandoon yan. Grabe pa. Ang tangkad na, nandoon sa harapan, naharangan nyo na sa likod. Ang taas pa ng buhok. Tapos naka-ano pa yun eh. Yung headband na pang-reggae. Yan ang forma ni Jay Escobar noon eh. Grabe, ang sipag. And all others na talagang mga top earners, hindi yan nawawala sa training. Kaya pag may mga downlines ka na nagsasabi, upline, hindi ako magkukwit. Tapos hindi nag-a-attend ng trainings, maniwala ka, ipatawas mo na yan. Ang kinakailangan niyan, nako, upuan mo na, mag-heart-to-heart talk kayo. Sabihin mo na sa kanya, ipaliwanag mo yung value ng training.
Talagang diretsahin mo na. Alam mo, Brad, naniniwala naman ako sa iyo na hindi ka magkukwit. Pero maniwala ka, hanggat hindi mo alam ang gagawin mo, mapipilitan kang mag-quit. Kaya kung nandiyan dyan na yung attitude mo, na sinasabi mo, na active ka, hindi ka magkukwit, siguruhin mo na bumabad ka sa training. Diretsahin mo na kagad. Ha? Kasi yan ang tanging paraan para magkaroon ng assurance para sa kanya na talagang hindi siya bibitaw sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Yan. Tapos uso. Tulungan mo yung mga downlines mo na magpalalim. Kaya nga sa umpisa, di ba, pag nagbibuild ka ng grupo, ang diskarte dyan, go wide fast. Excuse. Pag sinabing go wide fast, parami ka ng parami ng mga tao. Direct ka ng direct. Ngayon, kailan ka magdidip? Kailan ka magpapalalim? Pag meron ng mga downlines na active na. Pag meron ng lumusot na active. Next Thursday, yan ang discussion natin. Paano mo magigauge na active ang downline mo? Merong 6 na major activities na dapat ginagawa ng Uno distributor para matawag siyang active. I-discuss ko yan sa next Thursday. Ano yung 6 na activities? In fact, madalas ko na itong binabanggit. Ano yung 6? Una, regular attendance sa training. Number 2, using the products. Number 3, sharing or selling products. Number 4, go for awards. Yung naghahabol ng awards. Number 5, nagme-maintain. Yung 2.5 every month. At yung pang-6, nag-i-invite. Pag yung downline mo, ginagawa na yung 6 na yan, considered active na yan. So, tutukan mo na yan. Go deep. So, ano ibig sabihin? Pag-invitein mo na ng pag-invitein, mag-uso ka na mag-uso para sa tao na yan. Paghakutin mo na siya ng tao. Sa umpisa, ikaw muna mag-uuso. At sasabihin mo sa kanya, ako maglalatag, observe. Tapos, eventually, ita-transfer mo na sa kanya part 1, part 2, part 3 ng uso. And finally, through your supervision, siya na ang nagpipresent. So ganyan mag-mold ng mga downlines. Ganyan mag-duplicate. Tama? Tuturuan mo. Kaya pag meron ng active, naghahakot na, nag-i-invite na, so sa umpisa, ikaw ang maglalatag, but eventually, bigyan mo siya ng part sa uso. Kaya importante mismo na ikaw bilang upline, kabisado mo rin paano mag-present. Dapat nakikita niya na nagpipresent ka. Para nang sa gayon, ikaw ang ginagaya, ikaw ang ginagawang pattern. Hindi yung umaasa lang kayo pareho doon sa uso na schedule ng buong grupo nyo. Kinakailangan, syempre, pag leader ka, para masustain mo yung growth, dapat ikaw ang nagdidikta ng pacing ng grupo mo. Hindi yung nag-aantay ka lang ng mga schedules ng mother group. Kailangan on top of the schedule ng mother group, may sarili ka for your own group. At kung meron ka nang nakitang active, then tulungan mo siyang magpalalim. Palalim, paramihin mo, palakasin mo, nagkikreate ka ng tinatawag na strong line. Importante yan. So, tulungan mo sila. Kaya ngayon pa lang, yung mga nag-uumpisa, siguruhin nyo. Pag maliit pa grupo mo, siguruhin mo na ikaw marunong ka nang mag-uso. Para lahat ng mga invites, mga prospects, ng mga downlines mo, ikaw ang mag-uuso, but eventually, turuan mo yung mga tao mo na mag-uso rin para lumalim ng lumalim. Ito, importante, tatandaan nyo yan. Use your persistence in the proper way. Do not rely and put all your efforts and hope in 1 or 2 distributors alone. Kinakailangan matyaga ka. Pag sinabing persistence, matyaga ka. Kailangan nasa tamang paraan.
Kaya yun nga yung sinasabi kong go wide fast. Magpaparami ka muna. Direct ka ng direct ng direct. Kasi baka yung iba kasi masyadong naging literal. Nung nakita sa uso, dalawa lang ang kukuhanin, dalawa lang nga ang kinuha. Nung nakapagpasaling ng dalawa, tumigil na. Ito yung kahulugan ng dalawa. Pag sinabing dalawa, makahanap ka ng dalawa, dalawang active. Dalawang active na ginagawa yung 6 na major tasks. Kasi hindi naman, yung iba, nag-pay in nga. Inactive naman. Bakit nag-pay in? Naawa lang sa iyo eh. Pero hindi nag-a-attend ng training, hindi gumagamit ng produkto, hindi nagpaparamdam sa iyo. Tapos yun pa tinutukan mo, mababurn out yun. Kasi pag sa dalawa ka lang nakatingin, time will come. Ano sasabihin mo sa kanila? Wala ka na namang invite, wala ka na namang pay in, mabuburyo yun eh. Pag na-pressure, magkukwit. Kaya kinakailangan, magdidirect ka, magpaparami ka ng magpaparami. Huwag kang umasa dun sa dalawa. Baka mamaya, masipag nga yung dalawa, wala ka namang kontribusyon. O ipapamukha pa sa'yo, mga kaya ka naman kumikita dahil sa amin eh. Iba yung marami kang linya, marami kang directs, na kahit hindi kahit mag-inactive, yung isa, tuloy-tuloy ang income mo. Hindi ka nila babalikan pagdating ng araw. Bakit? Marami kang pinagkukuhanan ng production. Yan ang napaka-importante if you want to gain respect from your group. Kaya napaka-importante niyan, katamad. Direct, go wide fast. Pag may mga nakita kang active, then tutukan mo, go deep. Mas marami, mas maganda. Para hindi kayo magkasawaan, huwag dalawang tao lang yung tinututukan mo. Ang problema, tinutukan mo, inactive naman. Mag-aaway lang kayo. Yan, develop a well-balanced network. Number of distributors should equal volume sales from leadership ability. So dapat ikaw para makita mo, ano ba yung kahulugan ng stable network? Ano yan equilateral triangle. Di ba? Equilateral triangle of equal sides. So ano ba yung mga sides ng triangle ng organization mo? Tandaan mo to, importante. Knowledge should equal to income, should equal to organization. Napakahalaga niyan. Yan yung ibig sabihin, number of distributors, volume sales, and leadership ability. Again, equilateral triangle, knowledge should equal organization, should equal income. Kaya huwag kang padalos-dalos sa paggastos. Baka mamaya, alam niyo naman, sa binary may tsamba yan. Ngayong week, ang lakas ng pay-in. Next week, wala kang pay-in. Naku, baka mamaya mabitin ka. Kinakailangan yung income mo suportado ng organization mo. Baka mamaya, ang liit pa ng organization mo, malakas nga lang magpapa-15 heads, pero yung napapasali, hindi naman nagtitraining, hindi naman nag-active, magko-collapse ka agad yan. Kaya ingat-ingat din pag kumikita ng malaki, subi-subi, save-save. Baka mamaya, ang laki nga ng income mo, tatatlo naman ang active. Nako, delikado yan. Baka mabaon ka sa utang, baka mabigla ka na lang na yung pinambibili mo, backup ng post-dated checks, dadating ang araw, wala ka ng pampondo. Baka mahila yung mga mahila yung mga naipundar mo. So, yan yung ibig kong sabihin, mga kasama. Kaya titignan mo yung size ng grupo mo. Kasi may yung ibang may nakita ako sa tagal ko sa networking, ganyan ang konti ng tao, ang laki ng income. Kaya kita mo, ngayong rating period, nasa top earner, sa susunod, wala na sa top earner. Kaya yan, no wonder Si Ray Potestad, sila Tere, talaga antitibay ng income niyan. Bakit? Kargado yan ng maraming tao. Naalala ko yan, si Ray Potestad.
yung sa top 50, halos kalahati ng top earner, grupo niya. Kaya yung income niya very stable. At tuloy-tuloy. Sila consistent ang mga income. Bakit may mga tao sa ilalim? Yan naman ang networking eh. Kailangan balanse yung income mo. Dapat balanse sa dami ng mga tao sa ilalim na nagpo-produce. Kaya nga, yung iba kasi, ang daming ang tao, wala namang sales. Useless din, fans club. Kaya kinakailangan, syempre, pag lumalaki yung grupo mo, dapat marunong ka na rin mag-handle. Yung leadership mo, kailangan na ipaparamdam mo. Yun nga sinasabi sa part 1. You should be the pillar of your organization. Kaya nga doon sa mga nag-uumpisa, again and again, inuulit ko, bumabad kayo sa Uno Live, talagang maghakot kayo, magpundar kayo ng knowledge. Napakaswerte nyo, talaga mag-ipon kayo ng kaalaman, ng karunungan, then apply, para when the right time comes na hinog yung organization mo, marirecognize nila na ikaw ang nagturo sa kanila. Kaya yung respeto nila makukuha mo. Napaka-importante yan, mga kapatid. Tapos, help your downlines to be independent. Teach them how to fly. Do not fly for them. So, yan yung ibig kong sabihin. Pag yung mga downline mo, may kanya na kayong grupo, then tulungan mo sila. Mag-schedule ka for their group na meron silang sariling uso. Tapos yung downline mo, siya na nag-uuso. Pag may mga trainings yung grupo nyo, bibigyan mo sila ng topic. Hindi pwedeng ikaw ang nagsasalita, mauuta yan, mananawa. Kasi yung mga leaders, pangarap din nila na tumatayo sa harapan, nagtitraining, sila yung nagsasalita. So give them the right break. Kaya mas marami kang sinasalang na mga downlines mo pag meron kayong mga activities for your group, outside sa activity ng mother group, outside sa activity ng buong uno, ang sinasabi ko, pag meron na kayong sariling activity sa grupo, unti-unti isasalang mo na yung mga downlines mo. Meron sila may regular kayo uso, hindi pwedeng ikaw mag-uumpisa yan, paano mo isasalang? Sa umpisa, mag-i-intro lang yan ng speaker. Tapos ikaw yung speaker. Tapos hihila ka ng isa. Hindi kinakailangan malaki na kagad ang resulta kasi ang kinakausap naman first timer. May iba yung magko-closing. Tapos dadating ang araw, pag isasalang mo na sila, babaliktad naman, ikaw naman ang mag-intro, ikaw naman mag-tee up dun sa ginugroom mo na leader. Ikaw ang intro, yung downline mo speaker, tapos ikaw naman ang closing. In other words, ini-expose mo na unti-unti yung mga downlines mo. Tapos pag merong major activity, yung grupo nyo, i-recommenda mo yung downline mo na siya naman ang apply nito, kaya na nito yung downline ko, pag-sharein natin. I-push mo yung mga downlines mo, give them the right break. Makapture nila yung peers nila. Yung matuto silang magsalita at magkwento ng kanilang success stories. Hindi pwede kasi mas marami kang maisasalang. Naku, mas gagaang ang trabaho para sa iyo. Maniwala ka. And time will come, makikita mo, mga independyente na yan. Di may kakaroon ka ng liberty na magbukas ng panibagong linya, doon ka naman mag-concentrate. Bakit? Lumilipad na yung mga leaders mo. Stand alone na sila. Kasi yun ang trabaho ng leader. To create as many leaders as possible under his network. Tandaan mo, ang networking, creating leaders. Kaya mas marami kang mga leaders na makikreate under your organization, mas magiging stable ang organization mo, mas lalaki ang kita mo, mas mababawasan ka ng stress sa pag-handle ng grupo. Tandaan mo yan. Kaya huwag kang maging madamot. Give your downlines the proper opportunity and the right break para ma-enhance nila at mailabas nila yung kanilang mga potensyal. Tapos see to it. Minomonitor mo bawat leader mo. Kung may sarili siyang linya,
hanapin mo kagad yung mga sabi mo sa kanya, o asan ba yung mga potential dyan na ginugroom mo maging leader. So, i-train mo na rin kagad, turuan mo, kasi napakatibay niyan, maniwala ka. Imagine mo, bawat linya, bawat leader mo, may taglilimang independent leader, sabog ang cheque mo. O, para hindi ko kabisado kasi yung grupo ni Ray eh. Halimbawa, ang direct ni Tere, ewan ko kung direct niya si Billy, isang linya niya yun eh. Pero maniwala ka, under ni Billy, mahigit 5 ang mga leaders under nun. Kaya napakatibay ng grupo ni Billy. Doon sa kabilang side, si Rose Ann Malubago. Under ni Rose Ann, napakaraming mga leaders din, matibay na linya yun. O, si Eric Manungsong. Sa grupo ni Eric Manungsong, may mga leaders din sa ilalim. Ganon din kaila Alvin Dolores, may mga leaders din sa ilalim. Kaya kita mo, ang tibay ng organization ng buong Persians. Kaya nga pag ano ka, halimbawa tsumeke ka, titignan mo din sa ilalim mo sino yung mga tsumecheke. At doon sa mga tsumecheke sa grupo mo, sinong downline siya ang tsumecheke rin. Kasi bawat linya, mas maraming tsumecheke, ibig sabihin kaya tsumecheke yon, ano yun may ginagawang tama. And most chances are, mga leaders yun na magiging independent eventually yon. Kaya tingnan mo sa isang linya, gaano kadami ang kumikita. Kasi bawat linya, pag mas marami ang kumikita, mas matibay na linya yan. Yan ang indikasyon kung strong line nga yan na tinatawag. Kaya napaka-importante yan, kaya mag-create ka, can you just simply imagine? Hindi ko alam kasi kung sino yung mga direct ni Ray eh. Pero ang daming linya, ang daming matitibay yung linya ni Ray eh. Kaya kita mo, yung cheque niya, very solid. Ang tibay, can you just imagine, di ba? Upline ka, tapos sa top 50, kalahati iyo. Grabe. But for sure, marami pa rin yung kumikita sa ilalim. Kaya mas maraming kumikita sa ilalim, mas stable and long-term yung organization mo. Kasi ang nakakatakot, ang laki nga ng cheque mo, tapos walang chumicheke sa ilalim, naku, patay ka dyan. Ang ibig sabihin niyan, ang trabaho puro sa'yo. Kaya again, ang focus mo, tandaan nyo, networking is creating and building leaders. Kaya see to it na yung bawat grupo mo, subukan mong i-drawing. This is you, tapos maglagay ka ng 5 direct, yun ang mga leaders mo. Under nung leader na yan, may tagli-5. O ibig sabihin, sa second level pa lang, meron ka ng 25 na leaders. Tapos yung first gen mo, 5. Imagine mo, 30 leaders. Gaano kasabog ang grupo mo? Kaya subukan nyo i-drawing. Nako, maniwala ka, pati ikaw mababaliw. Drawing pa lang, mababaliw ka na. Lalo na kung nag-materialize pa. So, napaka-importante niyan, kapatid. Tapos, syempre, pag lumalaki na yung grupo mo, organize, ito na yung sinasabi ko, organize your own tops, rallies, trainings, and other activities in cooperation with your uplines. Learn public speaking. Yung kahit 2, 3, 4, 5 pa lang kayo sa grupo mo, meron na kayong sariling tops trainings. O ngayon, babalik na naman ako dun sa sinasabi ko. Kaya doon sa mga nag-uumpisa, bumabad kayo ng bumabad sa UNO Live trainings. Atinan nyo ng atinan hanggat mag-isa, hanggat konti ka pa lang. Mag-acquire ka ng mga kaalaman, karunungan. Para pag dumadami na yung grupo mo, mag-organize ka man ng sarili mong tops, activities, and others, kaya mo nang mag-solo. Tama? Kaya lang, siyempre, pag nag-organize ka ng mga independent activities for your group, keep your uplines informed. Huwag kang babakla sa mother group mo. Lalong-lalo na, huwag mo itatapat doon sa scheduled activities ng mother group mo at ng buong activities ng UNO. Unti-unti, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, matuto ka magsalita, ikaw na yung haharap sa kanila. Kasi ang pinakamahirap lang naman magsalita pag hindi mo alam ang sasabihin eh.
Pero sabi ko nga sa inyo, pag babad na babad ka dito sa Uno Live, kargado ka ng kaalaman, naku, maniwala ka, maghahanap ka ng kausap. Kaya importante yan. Ha? Kahit isa, dalawa, tatlo pa lang ang tao mo, so matuto ka, ikaw ang nagsasalita. Practice na yan for public speaking. The same thing, pag lumalaki ka na, yung mga tao mo, unti-unti, isa lang mo. Kasi iba yung organization pag marunong sa public speaking, yung mga leaders mo, matibay na organization yan. Tapos yan, be conscious of yourself, company and product image. Keep on charging. Siyempre, pag lumalaki na, may mga tao ka na. Siyempre, tinitignan ka na ng mga downlines mo. Pag sinabing conscious, hindi pwedeng bara-bara ka na lang sa pagkandak ng sarili mo. Unti-unti, mag-ayos-ayos ka na. Huwag kang haharap sa mga downlines mo, nagulo-gulo yung buhok mo, na hindi ka, alam mo, yung mukha mo, haharap ka, nagmamantik ka, tapos may muta-muta ka pa, gadugyot mo tingnan. Kinakailangan, no? Ahit na ahit, kung nag-aahit ka, kung may bigote ka man, yung nakatrim, see to it, yung buhok mo sa ilong, hindi kumakaway, na dapat manatiling mahiyain ang mga buhok sa ilong, palaging nagtatago. Hindi yan nagpapapansin. Ang problema, nagpapansin, may nakasabit pa. So mag-i-improve ka na. Kaya wag mo sabihin na naka-online naman. Dapat pati yung mga background mo ayos na ayos. Yung lightings and everything. Ngayon, pag merong face-to-face naman, siyempre, may mga chance pagkakataon na face-to-face presentation mo. See to it, pag naglatag ka, number 1 requirement, dapat malinis ang kuko mo. Baka mamaya, naglalatag ka, gadugyot ng kuko. Tapos, yung pag part of your image, dapat yung ballpen na ginagamit mo, maayos. Hindi yung sinasabi mo, payaman. Tapos habang nagpe-present, nawawalan pa ng tinta, taktak pa sa dila. Wait. Tapos gano'n ka pa ng gano'n. Dapat maganda kasi naalala ko, nung talagang mahigpit yung apply namin noon, dati sa unang networking ko. Talagang yung medyo tinatanong, chumicheki ka na ba? Yes, apply. Malaki na? Maliit pa apply. Okay, kung maliit pa, patingin nga ng ballpen mo. Pagsablay yung ballpen mo, naku, paltan mo yan. Kaya sabi niya, kahit mura, basta Parker. O at least, may part of your image. O kahit cologne muna. Basta mabango ka. Hindi nagpipresent ka, amoy kating ko. Amoy ipikesent oil. Tapos magkaharap ka, kailangan bagong hilamos, fresh na fresh. Bakit? Lalo na tayo, health products Kailangan very conscious ka sa sarili mo. Tapos see to it, na gumagamit ka ng produkto. Dapat nagmamanifest sa itsura mo yung epekto ng mga produkto. Kita kayo sa balat, kita sa kutis kung gumagamit ka. Kung maniwala ka. Yan. Kaya be conscious. Bakit? Kasi most of the time, pag lumalaki na yung grupo mo, palaging ikaw ang nasa harapan, ikaw ang nasa spotlight, sa'yo nakatingin, pinagmamasdan ka. Kaya pag face-to-face, see to it, malinis yung sapatos, tama, planchado yung mga damit. Tapos yung mga, hindi ko sinasabing mahal, basta importante, malinis ka tingnan at amoy sariwa. Okay. Tapos lumalaki ka na, cooperate with all lines, lalo na sa mga grupo mo. Motivate each other and grow together. Pag lumalaki na yung grupo mo, volunteer yourself, mag-share ka sa ibang mga grupo, share your excitement, share your happiness, share your experiences, share your knowledge. Tama? Hindi yung iba kasi pag lumalaki na, nagsasarili na, hindi na namamansin Nung umpisa,
Talagang apply. Oh, grabe, ang babait eh. Nung tsumeke na, nagka-resulta, nagka-stiff neck. Tuwid na maglakad, hindi na nakakalingon. Power. Wala nang kilala. Ha? Maganda yung habang lumalaki ka, siyempre, nakikita yung saya mo, tama, yung resulta mo. Wag mo nang antayin na papakiusapan ka pa, nagpapapresyo ka pa, papaimportante ka pa. Offer your services. Volunteer your services. Mag-share ka, mag-train ka sa ibang grupo din. Kasi once upon a time, naging beneficiary ka rin. Nakinabang ka rin sa motivation ng iba. Kaya pag ikaw na yung nasa sitwasyon na pwede ka na mag-motivate, do so. Tandaan mo, palaging nakatingin ang Panginoon. Huwag kang makalimot sa pinagmulan mo. Ha? Dadating ang araw, ikaw naman dapat ang tumutulong. Oh. At ito, napakahalaga. Ito, standard dito eh. Ah? So, para maramdaman mo na nagne-network ka, para maramdaman mo yung buhay ng networker, dapat, napaka-importante nito. Kita mo, very strongly worded yan. 50,000 per week level should be the beginning to the road to success, not your destination. Kaya nga napakaswerte yung mga nakapag-avail ng mga travel incentives. Sayang nga, no? Because of the pandemic. Oh, grabe. Kita mo yung ano, baliw na baliw, yung mga nag-travel sa El Nido, di ba? Yung mga kapag-travel sa abroad. Ang sarap kaya na experience pag nagka-travel. Kasama mo yung mga top earners and the BODs. Sarap. Kaya ibig sabihin, pag hindi ka pa nagsisikwenta isang linggo, so wala ka pang karapatan magpahinga. 200,000 yan every month. Yung iba kasi, syempre nasanay sa 15,000 below minimum. Kaya nung sumiki na ng 20, 30, 40, 50 mil, nagpapahinga na. Alam mo yun? Kasi bakit? Big money na sa kanila yun eh. So guys, stay focused. Ang pinag-uusapan natin dito, pangarap. Kaya napaka-importante, pag gumawa ka ng dream board, dapat may actual picture at merong amount yung pangarap mo para malaman mo kung magkano yung financial requirement ng lahat ng pangarap mo. Kapatid, yung 50 mil kada buwan, maliit, maniwala ka, maliit na pera pa yan. Medyo sumarap lang ng konti yung ulam mo. Kung dati, pansit canton, pag nagsi-50 ka, Lucky Me na, may sabaw na. Pero hindi pa kayang bumili ng pangarap yan, maniwala ka. Lalo na sa pag-network, buti na nga lang, online ngayon eh, malaking tipid ng online. Dati noon, yung representation expense, malaki. Bakit? Merong banding sa mga leaders, pag meron kang mga lalatagan, naka-Starbucks kayo, buti na lang ngayon, kahit papano, malaki tinipid ng pag-network. So guys, yung totoong talaga makakapag-ipon ka, yan, pag pumalo ng 100 kada buwan, medyo may konting ipon ka na dyan. Pag pumalo ng 200, yan, malabang, nakakapag-ipon ka na ng 100,000 kada buwan. Kaya, ang focus, magpalaki talaga kayo ng cheque. Again, yung 20, 30, 40, 50 mil kada buwan, maliit na income na yan. Hindi mo pa may enjoy ang pag-network. Hindi ka pa magkakaroon ng mga major buys. Yung mga bibili, mga mamahalin, malayo pa yan sa katotohanan. Kaya yung standard na 50,000 or 200,000 kada buwan, dyan mo pa lang, umpisa pa lang yan na mararamdaman mo yung tinatawag na masarap at maginhawang buhay. Guminhawa pa lang, hindi ka pa yumayaman. Kaya again, dapat meron kang pattern, may standard na sinusunod para hindi ka maliligaw, hindi ka pa relax. Again, dapat yung laman ng isip mo, pangarap mo. So, hindi siya madali, pero it's worth the fight.
Hindi madali, pero napakaganda ng magiging kapalit pag nagtagumpay ka. So guys, with that, I hope marami kayong natutunan ngayon. Ha? Baka sakali sa Thursday, kung papayagan pa, baka meron din tayong schedule sa Thursday. Binanggit ni Tito, hanggang Biyernes Santo, meron yata eh. Ha? Basta stay tuned. Tuloy-tuloy ang pag-aaral nyo. Ha? Tapos, within this week, mag-reflect kayo, magnilay-nilay kayo. Ha? Talagang i-assess nyo, i-review nyo yung mga sarili nyo. Tapos, lalo nyong patatagin ang inyong pananampalataya. Mas laliman nyo yung pangunawa. Bakit ba nagsakripisyo ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga tao? Hanapin natin yung malalim na aral ng ating Panginoon, then i-apply natin sa ating mga sarili. So guys, mag-ingat po kayo. Ha? To God be the glory. So ngayon, bago tayo tuloy ang maghiwa-hiwalay, magbabatian na tayo. Narinig ko na yung boses ni Marikit eh. Palagay ko, gising na yon. Natulog kanina eh. So, ingat ha, ingat. Oh, ngayon, uy, dami natin ngayon. Napakadami, close to 500. Ha? Donald Malaga, Socorro Kiambao, Tessie Halandoni, Trisha Luber, uy, ang bilis. Aladin Monet, Angel Wings, Aldrin Oliveros, Rafael Barkin, Gary Secretariat, Demily Padayaw, Ronelyn Ranyon, oy, nagkita tayo. Felix Maloyo, matagal kitang hindi nakikita. Mebs, oy, Glory Bulagaw, Daphne, Jeffrey, oy, si Jeffrey J. Escobar. May si Mariket. Oh. Ang hirap naman bigkasin nito. Sixon, Sherry De La Torre, Mary Hope Derecho, Pedelina De Ocampo, Rochelle Andionio, Rosalie Gutierrez, Julie Patay, Jason Calaton, Catalina Liberato, Carmen Muwalik. Watching here in Belmont Hotel, Pasay City. Naka-quarantine. Magkapit bahay tayo. Dito ako sa Villamor. Norberto Jimenez Jr., Hamsha Almasa, Angel Wiggs. Ang baby ko nandito. Ang baby ko. Say hi to your friends. Hello, friends. Ako po si Marikit. Today is my 8th-month birthday. Hindi pala birthday. Tama ba? 8 months na siya ngayong araw. Yan, kaya kita nyo, ang saya-saya niya. Say hello, hello friends. Len Pacana, Robinson Diaz, Betty Hermono, Jeffrey Bakirin, Mark Colmano, Celso Eugenio. Say hello to your friends. Hello friends. Hello po, I have my flower on my head. Ayun, Sharon Marikit. Jojo Bedia, Vicenta Radana, Yan Kieta, Leonida Sumalpong, Romy Muñoz, Mary Grace Almonte, Candy Lynn, yun, watching from Kuwait. Eto na, naglalaro na siya. Divina Batalier, Ani de Rojas, Juanita Perez, hello baby daw. Russell Talingting, Peli, si Ernesto Rasay, hello Marikit. Jolly Mahinay, happy 8th-month birthday. Jocelyn Cayaw, Jocelyn Soterio, MJ Ronquillo, ang kulit ng aking baby. Sige. Show them your cutie face. Show them. Baby, show them your cutie face. Baby, cutie face. Show them your cutie face. Cutie face. Come on, show them.
Huh? Show them cutie face. Huh? Nappy Boy, Angel Wings, Nappy Boy from Taguig, Jonah Pupa, Jolian Calambas. Uy, maraming kalamba to. Angeline Villanueva. Hoy, Elizabeth Bohol. Chito Berango. Baby Thomas. Hello, marikit daw. Delia Canlas. Oy, si Vincent Ganitro. Ay. Nanonood daw si Silent Trogani, kuya. Kuya ni Vincent. Violeta Añonuevo. Rapel Barkin. Joji Bedia. Show them your cutie face, baby. Show them. Don't remove my glasses. I cannot read without my glasses. Okay. Oh, sino pa ba itong mga nandito? Oh, MJ Lial, Chito Berango, Annalyn Cancino, Lia Colombrillo, Lynn Vega, Nappy Boy, Julie Patay. Oh, smile with them, smile to them, smile to them. Say hello. Hello, everybody. My name is Baby Marikit. It's my 8th-month birthday. Okay. So, guys, with that, ingat kayo. Ingat kayo. Stay safe, everybody. Magnilay-nilay. Oh, hello po. Hello po. My name is Baby Marikit. Bye-bye po. Bye-bye po. So guys, with that, good morning sa inyo lahat. Thursday ulit. Bye-bye. See you. Holy Thursday na. Meron tayo. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye now. Bye-bye now. Show them your cutie face, baby. Bye-bye.